sorry, hindi na magsama si Ruto. Stay home ka lang, okay? Cannot go with mama. Sorry na, sorry. Stay home ka lang, kaya hindi ka feeling well, di ba? Stay home ka lang, okay? Huwag na mag-cry. Oh, you see? You see? Oh, you see? Ano pala gusto ni Mayumi pala? Sorry, I'm sorry. Huwag na mag-cry, huwag na mag-cry. Ow, si Paul. Nag-last minute ano ako guys, preparation. Kaya si Carlo, biglang nagsabi kayo ng umaga na gusto niya mag-last, ano sila, mag-last banding sila sa may swimming pool, yung may slide. Ngayon, hindi sa plano. Wala sa plano, kaya biglaan akong bumalik galing trabaho. At parang gusto niya, parang mag-early celebrate siya kasama yung mga kapatid niya. I-early celebrate niya yung pagiging 13 years old niya kasi ang birthday niya February, nasa Thailand siya. So wala siyang kasama mag-celebrate, wala yung mga kapatid niya. So sabi niya ngayon na lang daw gagawin. Naawa naman ako sa kanya guys, kaya nag-request na talaga siya. Nag-request na talaga siya. So, bigla ako napaluto ng spaghetti. Palamigin ko lang yung sauce and then buhos ko na. Umiiyak si Mayumi kaya nahalata niya na hindi siya kasama. Sorry na, sorry na. Hindi siya kasama kasi ginaubo siya guys. Grabe ang ubo niya. Oh, sorry na, wag na mag-iyak, wag na mag-iyak. Oh, wait lang. Diyan muna kayo sa loob kay malamig dyan sa loob. Mamaya na kayo dito sa kusina kay mainit. Kahil, can we have quiet time? Turn off, please. Turn off the TV, please. Okay, put Bebe Fin for Mayumi muna. Bebe Fin. No, I like this. Fold it, please. Kahil. Fold it, you disgusting boy. Chico, one shirt and one shorts only. One shirt and one short. One shirt lang. Kahil, is this gray? Are these gray? You have no time to sit down anymore. You are preparing. Hindi pa prepare ko kasi siya ng gamit guys. Para hindi naman ako ang bigatan eh. Simula pagdating ko galing trabaho, nagluto na ako. So ang i-prepare ko, nagbili ako. Mabilis ako guys, nagdaan ng ng bakery. Nagbili ako ng cake. Ay, parang nabanggit niya sa kapatid niya na mag-blow daw siya ng cake. Biglaan talaga, hindi talaga kasi February pa yung birthday niya. Hindi ko alam na ganito yung gusto niyang mangyari ba. So, babalik na lang kami dun sa may swimming pool na maraming slide, na mayroong wave na fake. And then, bumili ako ng cake, mag-order na lang ako ng Jollibee, lechon manok, Jollibee, ano yan? Fried chicken para sa mga bata. And then, ano na lang, tawag nito, kalimutan ko na naman. Spaghetti. Ayun. Tsaka nabili ako ng watermelon. Yun na yung prutas nila. Doon na lang yan sa baba. Stock yan siya. Para dito sa bahay. So far, so good. Eto guys. So, meron tayong kanin. Then, meron kaming nilutong konting afritada, chicken. Then, spaghetti. And mamaya, order na lang ako ng order na lang tayo ng fried chicken from Jollibee. Yun lang. Masyado na akong overwhelmed. Dahil hindi natin ito ini-expect. Time check. Ang schedule namin na pinasok dun sa pool ay 4 p.m. hanggang 11 p.m. Ito yung hapon. Lower down the volume, please. Yung hapon ang pinipili ko kasi sobrang init talaga during daytime. At ito yung remote control na. Ayun. So, 4 to 11 p.m. kasi 4 p.m. at saka mga 5 p.m. ganun. Siyempre, hindi na mainit ang panahon. So, hindi ko talaga pwede isama si Mayumi dahil sobra pa yung ubo niya guys. Ongoing pa yung kanyang yung kanyang medication.
Nag-antibiotic siya kasi sinubukan namin yung malunggay / kalamansi. Malunggay with kalamansi. Ayan. So, tama na siguro to. Ang sarap na ng ating spaghetti. Sa MJ. Natawa ko guys kasi ang kapatid namin na bunso, sayang hindi niya napicturean. Ang bunso namin na kapatid, ang regalo ko sa kanya for New Year ay spa, facial spa. Matagal na siya nagaparinig sa akin na sana daw maka-experience daw siya ng facial spa. Merong nag-promo na facial spa, tapos ang dami niyang blackheads tsaka whiteheads. So pinatawag ko siya guys, alam niyo naglabas siya ng damit niya, tinapos niya agad kay nagsunod talaga siya nagpunta talaga siya sa spa. Agaw na Tita Grace na. Tita Grace. Why crying si Mayumi? Why crying, Mayumi? Huwag mag-cry. Huwag na mag-cry. So, ilagay ko na yung aking sauce. Wait lang, guys. Linis muna ako dito. Put it back. Ano yun? Kahil, can you please be nice? Chico, if I change my mind, nobody's going anymore because you are making me so angry right now. Then we will end up not going. Everyone will just stay home. Yes. I'm tired, Chico. I'm tired. Put your clothes back. Let's pause it. Mommy, now what's that wearing my swimming clothes? For what? That's the one you're wearing. What's wrong with that? You have already in the bag. Kuya Kaya said you have shorts already. Put it back in there. No. Grace? Oh? Kulang lagi akong cover sa ano. Basta na ano dira. 5 pieces man eh. Ano ba siguro dira? Ito ba? Yes. Okay guys, kahit last minute preparation, so far so good. Ito kasi apritada, pinaluto ko to kay Ate Grace for ulam ng mga bata. Pero dahil nga biglang nag-request si Kuya Kahil, dadalhin ko na lang siya kahit konti lang para in case gutumin yung mga bata, meron silang ulam agad. Kasi yung Jollibee chicken, mamaya ko na lang yun o-orderin pag malapit na yung dinner. Otherwise, sana hindi magkaubusan ng ulam. Okay, I think so far so good guys. Prepare na tayo. Let's go. Hi everyone! I want these. A few moments. Grabe, ang daming tao guys. Ang daming tao. Ito lang kasi yung may wave pool dito sa Jensen. Kahil, don't fight with brother. Kahil, don't fight with him, please.
Maayong buntag guys. Sugdan ang New Year na may sipon, ubo, hilanat, trangkaso, sakit sa kasukasuan, tuhod ug tanan na lang. Unsa naman ng New Year guys, pagpasok pa lang ng bagong taon may sakit na agad tayo. Wala na akong boses talaga. Bakit ako walang boses? Kasi Kahil requested na magligo kagabi. Siyempre pagligo may music. Pag may music hindi nagkarinigan, bungol ang all. So pag bungol ang all, sigawan dito, sigawan doon. Calby! Wag lagi magpunta sa malalim! Chico! Why are you going there? You're not supposed to go. Ubos ang boses ng nanay nyo guys. Sabi ko pa naman gusto ko ma-experience yung slide. Kaano ko ma-experience yung slide? Yung trabaho ko gabi, bantay bata, 143. Sana all 143. I love you pa din. I love you pa din kahit sapot tayo last year and this year. But ngayon magkasama kami ni Madam Ten Gives. Kasama namin lahat ng mga bata kasi si Kahil nagreklamo bigla. Masakit ang kanyang tenga. Nagising siya na umaaray, ouch ouch. Kasi masakit daw yung tenga niya at napasukan daw ng tubig. So ang alam ko pag napasukan ng tubig at hindi agad nakalabas, talagang sasakit at nai-infect. Mag-grow ng bacteria, fungus, fungi, and everything. So, pupunta tayo ngayon ng doctor maagang maaga. Time check alas 9 ng umaga. Marami nga pala sa inyo nanood ng last episode natin no, tungkol sa bayaw ko. At may nagpa-comment doon actually sabi, may pangit na comment. Gusto kong sagutin yung pangit na comment doon. Mamaya babasahin ko. Kasi meron ding sumagot doon sa comment niya. So wag niyong targetin yung bayaw namin guys ha. Huwag niyong targetin. No? Yan ang mga utak talangka. Mapamayaman ka. Mahirap magkapitbahay ng utak talangka. Kasi mapamayaman ka, may problema. Mahirap ka, may chismis. Mayaman ka, may chismis. Walang pera, may chismis. Bago yung gate mo, may chismis. Mamaya may pumasok na lalaki sa bahay mo, may chismis. Kada galaw mo, kada kibot mo, merong chismis. Umutot ka, may chismis pa din. Ay, hindi ko talaga alam itong mga utak talangka. So ngayon may nag-comment dito. Ayun na yung kapatid ko pero mamaya babasahin ko sa inyo. Dumaan kasi kami dito sa tindahan niya. Ay wala pala dito si mama. Grabe ang daming nanood ng episode natin kasama yung bayaw ko no. Talagang marami yung na-inspire at natuwa at napaiyak. Mom, every time I yawn, it's like just... Na yawn more and then you do like this oh. No, but when I yawn, it hurts so much. Oh sorry po. Okay then let's go. Hi guys! Time check natin 11:30. Andito ako sa tindahan ng ate ko. Nagbebenta po ako ng alahas kasi gipit tayo sa January 3. January 3 pa lang. Gipit na. Matawa na lang talaga ako sa buhay ko. Alam niyo sa dami minsan ang hinaharap ko guys no ng mga challenges sa single nanay. Matawa na lang talaga ako kasi there's no use of stressing man no. Kay this is my life. This is something that I have already accepted and every day the only thing I can do is to pray na I'm not going to be sick so that I have enough energy para itaguyod ko yung pamilya ko. And maraming nagsabi sa akin bakit ko daw ginagawang special yung pagiging single nanay ko. Being a single mother is very special. Hello! So if you are not a single mother, good for you. Pero being a single nanay is a different level of lakas ng loob. So kung hindi mo naranasan maging single nanay, masaya kami para sa'yo, Day. Very good yan. Ipagpatuloy mo yan. Pero, para maging isang single nanay, okay? Kahit isa lang yung anak mo, sobrang hirap. 2, doble, 3, triple. How much more pag more than 3 yung anak mo, ta single nanay ka. To be a single mom is a very, guys, sometimes it's too much to talk about. Hindi mo alam saan magsisimula. But it's not about the word of saying, why do we make single mothers situation na special? Special talaga yan, kahit hindi ko pa sabihin. Kasi, you don't have any idea what we have to sacrifice in all aspects of our life para tayuan yung responsibilidad namin. Tsaka hindi lahat ng nanay magkatulad. May mga nanay na pabaya, may mga nanay na walang pakialam. Let's accept that. Pero merong mga nanay na kahit gaano kabigat, hinaharap yung araw-araw. And I know marami yung mga sumusunod sa kwento ng buhay ko na mga nanay din. Yung iba single nanay, legit, confirmed. Yung iba may asawa nga pero parang wala namang asawa, parang walang partner. So feeling single. Married single mom, ganun.
Yung ikatatlo, either namatay na yung asawa nila or either naghiwalay sila pero walang suporta. Okay? So there's a lot of cases ng pagiging single nanay. Sa case ko, I left my marriage. Alam nyo yan, sa mga nanonood sa kwento ng buhay ko. Kasi, I did not like the disrespect. I cannot accept na sa hirap ng buhay na dinaanan ko growing up, kahit hanggang sa buhay pag-aasawa, mahirap pa din. I'm not talking about mahirap when it comes of financial, ha. As you grow older and as you grow mature, no, it's not all about money. It's not all about money daw, pero kailangan ng pera araw-araw. Mukhang pera pa din hanggang 2026. What I'm trying to say is, you will realize that, yes, money somehow helps you to be happy, to relax. Pero, there's a different kind of stress, of depression, of anxiety level, of toxicity, kapag yung mga involved na is physical, mental, emotional, mga ganong klase. Okay? And speaking of 2026, this is now the 3rd year na zero support yung tatay ng mga anak ko sa mga bata at sa akin. Sa akin okay lang kasi I don't need his support. Pero the kids are different, okay? Iba yun. At merong nagsabi sa akin, tatay pa rin yan ng mga bata. Dapat meron pa din siyang access sa mga anak. Walang access na mangyayari, you guys. I'm going to tell you that. The access stopped when he decided not to support the children. 0%. Okay? Nanganak ako kay Mayumi mag-isa. Ang huling pinadala niya sa mga bata ay yung pagbayad sa panganganak ko kay Mayumi na late pa. Binayaran pa ng kapatid ko yung pag-anak ko kay Mayumi kasi hindi niya pinadala agad yung pera. Yun na yung huli. After that, for 6 months, I communicated to him, kinakausap niya yung mga bata, pero wala pong pumasok na suporta sa bangko ng mga anak ko. And speaking of bangko, pagdating namin ng Pilipinas, I organized a bank account for each of the kids. Kay Calby tsaka kay Chico. Okay? Si Mayumi wala pa kasi wala pa siya nung time na yon. I shared this bank account sa tatay ng mga anak ko kasi kung meron siyang trust issue sa buhay niya and he doesn't want na magdating yung panahon na wala siyang maipakita sa mga anak niya or meron siyang gustong ipakita tapos kailangan niya ng proof, he can use the bank details ng mga bata na eto, I was supporting you but your mom refused to communicate with me. Pero guys, baka mahiya na lang ako maglapit talaga sa bangko, no, sa RCBC Bank, tapos ipa-update ko yung bank account ng mga anak ko na maglabas doon 00 from 2024, 2025 to 2026. Wag na lang nating iscan. So nilalagyan ko yung account ng mga anak ko ng pakonti-konti para hindi mag-close. Yun lang yung ginagawa ko. Pero talagang may nagsabi sa akin, okay lang no, at least naghiwalay kayo, at least nagsuporta naman yung tatay. Wala. Ni singkong duling wala. Okay? Yung gatas ng mga anak ko, kain ng mga anak ko, paaralan ng mga anak ko, insurance ng mga bata, lahat po yan, wala po siyang ambag. Okay? So, merong nagsabi sa akin, ma'am, tatay pa rin yan ng anak ninyo, dapat binibigyan nyo ng access, dapat hinahayaan nyo kumausap sa mga bata. No! Anong klaseng mentality ang sayo? Ibaon mo na yan, Day. At kung ganyan ang mentality mo, Day, hindi ako ganyan, Day. Nung after 6 months na hindi siya nagsuporta sa mga bata, giputol ko lahat yung access niya sa mga anak ko. Bawal siyang kumausap sa mga anak ko. Dati ang kinakausap niya pa si Auntie Christine, doon na cellphone siya tumatawag. Nung hindi siya nagsuporta after 6 months, sinabihan ko talaga si Auntie Christine, wag na wag mong ipakausap ang mga anak ko sa tatay. Dahil pag si Auntie Christine during that time hindi sumunod sa instruction ko, ay back to you talaga siya. Back to Uganda immediately after 6 months. So mabuti naman at nagsunod naman si Ante ninyo, no. So talagang madali akong ano yung instruction ko na tawag nito na hindi ipakita yung mga bata. And hanggang ngayon wala po siyang access at wala po siyang karapatan. Bakit ko bibigyan ng karapatan ang isang lalaki, and I'm not even going to call na tatay. Hindi siya tatay. Hindi siya nagpakatatay. Okay? Hindi ko siya bibigyan ng access. Wala siyang karapatan. Kahit kuko. Ayan. Alam nyo, nagbigay yan ng pangalan kay Mayumi. No, pinanganak ko si Mayumi 3 pangalan ang binigay. Sabi ko, walang hiya ka pala mukha mo. Lahat ng check-up ko sa 9 months, ako lang mag-isa, bibigay kang pangalan. Who you? Ginanong ko talaga, guys. Hindi ko sinunod. Lahat yun.
Tapos, ang nilagay kong pangalan ay yung pangalan na gusto ko para kay Mayumi, which is Mayumi lang. Maswerte pa siya, may apelyido pa dun. Pero okay lang kasi, like I said, bahala na si Lord kung anong plano ni Lord for the future. Pero, wala po talaga siyang access. Zero access. Okay? So, may nagsasabi, ma'am, hanggang YouTube na lang pala talaga siya. I don't care. Wala akong pakialam. Kung manood man siya sa YouTube or saan man siya manood, wala akong pakialam sa kanya. I don't care. Okay? I don't care to that man. I don't care to that guy who gave me the sperm cells. Hoy! Grabe ka naman. Yes, totoo naman talaga, no. Nag-donate lang siya ng sperm cells para sa cute ko ng mga anak. Pero wala siyang ambag ni Singkong Duling. So, don't tell me, bigyan ko siya ng karapatan. No, wala talaga siyang karapatan, guys. Kahit sa kuko ng mga anak ko, walang-wala talaga. So, anyway, ngayon, ako'y pupunta muna sa hospital dahil si Kahil ay sumakit ang tenga. At, pupuntahan ko muna siya sa hospital para magpa-check up and then dadalhin ko siya for lunch. Maayong buntag, guys. Hindi ko na nasundan yung vlog natin kahapon kaya na-busy talaga ako. Isama ko si Kahil sa doctor, ear doctor. Hindi man pwede mag-video, no, sa loob ng clinic, pero kwentuhan ko kayo ano nangyari. So, di ba gidala ko si Kahil sa swimming pool kaya nag-request siya na mag-slide ulit doon kasama yung pinsan niya, mga kapatid niya. Pagising niya sa umaga, masakit yung kanyang tenga. So, sabi niya, tubig daw na na-trap. So, pumunta kami sa ear doctor. First time na dinala ko si Kahil sa ENT. Ayun. Talagang halos naubos yung isang araw namin, guys. Sa clinic. Nabagot si Kuya Kahil. Pero sabi ko sa kanya, basta mga doctor, hospital, mag-mindset na siya na buong araw talaga yan. Kaya kailangan magpila-pila. So, nung time na namin na magpasok, nung tanong yung doctor, no, kung anong problema, tinanong niya si Kahil. So, nagsabi si Kuya Kahil na masakit daw yung left ear niya. Then, tinanong siya, anong activity? Do you have cough? Do you have colds? Did you go swimming? So, sinabi niya na nag-swimming daw. Feeling niya daw parang may natrap siguro na water kasi masakit daw yung kanyang tenga. So, ngayon, pinaupo na siya ni Doc. Ang galing nga na pala ng mga yung ginagamit para i-check yung ear. So, merong ginamit si Doc. Una, chinek, nag-clean muna si Doc. Malinis naman yung tenga ni Kahil. Gumamit ng cotton bud si Doc. Chinek niya na. Gamit ng magnifying something. Maliit na tool. And then, ang ginawa ni Doc, kumuha siya ng isang tool pa. Ano kayang pangalan nun? Ginagamit siya para mapicturan yung eardrum. Ang galing. Meron palang ganun, no? Eardrum photo tool. Oh, diba? Try natin. Oh, eto pala yun. Otoscope pala ang tawag. The tool used to look into the ear canal and at the eardrum is called otoscope. Dami ko natutunan ngayong umaga, It is also called oriscope. So, tama. Ganito yung itsura niya. Ayan. Hi, good morning. Parang ganito siya, guys, yung kanyang itsura. So, pinicturan. Good morning po. Ganito yung itsura talaga ng kay Kahil, So, sa right side, ganito, normal color. Tapos, sa may left side niya, yung masakit, ganito yung kulay niya na parang purplish, reddish. So, sinabi ng doktor na yung left side niya, it is actually inflamed and may infection. So, sabi ng doktor, walang trap na water. So, hindi siya from swimming. Actually, it was hurting dahil daw sa ubo at sipon na naapektuhan yung eardrum ni Kuya Kahil. So, in the end, meron siyang binigay na gamot. So, yung check-up dito sa Jensen, guys, nagbayad ako ng 600 pesos. That's not bad kasi may ibang doktor, 1,000 talaga ang ginahingi. Tapos, ang gamot, dun ako nabigatan kasi yung gamot ni Kuya Kahil para sa kanyang infection sa tenga at saka para sa ubo niya at saka sa sipon niya, umabot ng 1,000 piso. Lumipad agad ang 1,000 pisong gamutan, guys. Sabi ko nga, okay lang kasi first time na nangyari. So, ngayon kakausapin ko si Kuya Kahil kasi nagsabi siya sa akin last time kung pwede magstay na lang ba siya ng Pilipinas. So, ngayon tatanungin ko siya, kakausapin natin siya kung ano yung kanyang final decision, no? Kung mag-i-stay ba siya sa Pilipinas or babalik ba siya. Bakit?
I'm sorry. Okay lang man, hindi man tayo malayo. I'm just there, you're just on the other room man. Not all the time. Siko, yung patulog lang kita ng Kinsa? siko. Kita mo sa ni Mayumi. Nakadagan na rin, nasa sa preset. Ako mamagamit ko, balik! Saan nakabalik si Siko, nakakita sa amin. Gusto sila ni Mayumi kasi mayroon ng mataman. Paggawa si Siko. Batay na naman. Nangibat na yung gawa, gininig ko. Sa natap sa hangir. Balik lang. Pag-anak ni Mama Gangero. Kasi- Si Chico, wala lilingi. Kasi tinabihan ko si Kahil. Nandito kami sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Doon kami natulog sa space sa loob ng kwarto ng mga anak ni Madam Ten Gibbs kasi may space pa sa floor. Yung ibang mga anak ko doon natulog sa kwarto ni Boss Jean, masikip na. Sabi ni Mama, doon na lang kayo sa kabila, sa loob na bahay na lang. Di, natulog na kami. Sabi ko, Kahil, dito na lang tayo sa carpet. Mahilig din kami sa carpet, guys ba? Tulog kami sa carpet ni Kahil. Anong oras na yun? Alas 11. Si Chico pala, si Calvin, inaantay lang nila matulog si Mama, tsaka yung kapatid ko, tsaka si Bunny para tumakas. Ngayon, nagkwento si Boss Jean na dahan-dahan daw nila binuksan yung pinto. Nakalabas na daw sana sila. Nakalabas na daw sana sila. Nagising si Mama, naghawak ng hangin. Sabi ni Mama, balik! Saan kayo magpunta? Si Chico daw, pagkarinig ng ganun, kumaripas ng takbo, hindi na lumingon. Hindi na lumingon. Si Calvin lumingon, nakita yung hangin, natakot guys. Lumakad pabalik dun sa kwarto, wala siyang magawa. Kaya nagsumbong sa akin si Calvin ngayon lang, kaya siya nakahag sa akin kasi nagbulong siya, sabi niya. Ma, grabe ba yung iyak ko kagabi? Sabi ko, bakit? Kaya magpunta kami sana sa iyo, magtakbo kami, pero si Chico lang nakalabas. Nagan ko baligya private na. Oh my gosh. Rin na po edition na Petropol. Tawa talaga ako sa kanila kasi pagkadating ni Chico sa akin kagabi, yung drama niya naman, pagdating sa akin, Ma'am, look at my teeth. Ma'am, look at my teeth, Ma'am. It's painful. Painful na Kahil. Okay, kasi si Kuya Kahil, guys, dinala ko sa dentist, nagpa-cleaning at nagparabasa kami kung anong kailangan gawin. So, it was advised by the dentist na tanggalin yung kanyang dalawang baby tooth. Meron pa siyang baby tooth na naiwan, dalawa. And meron siyang canine na tumubo sa taas. If napansin niyo yan sa vlog natin, no? Mga previous vlog natin. May tumubo na canine na sobrang taas. So, permanent tooth na yon, hindi yun dapat tatanggalin. Ang gagawin doon sa canine, hihilahin siya pababa sa tamang linya. Ang problema, wala siyang space sa baba kasi hindi pa natanggal yung dalawang baby tooth. So, tinanggal yung baby tooth niya na dalawa and then advise siya for braces, which is sana gawin na ng tatay niya if ever na matuloy si Kuya Kahil sa Thailand. Kasi kung matutuloy siya, bukas ang flight niya. Pero kakausapin ko siya ngayon kung gusto niya pa bang umalis or magstay dito sa Pilipinas. Magkakaalaman tayo ngayon. Kakausapin natin mamaya. Kasi, syempre, si Kuya Kahil naman, able naman siya magsalita kung ano yung gusto niya. So, pakikinggan natin. Wala namang problema. But, yeah. Tulog pa siya ngayon. Alas 8 na. Gusto kong gumising siya para makatake na siya ng gamot. Mag-breakfast, mag-take ng gamot. And then, we shall see kung anong mangyayari ngayong araw. Si Chico din tulog pa kasi si Mayumi tulog pa. Si Banim nakabalik na galing sa bakasyon niya. Nakarating na siya kahapon. So ngayon, sama-sama na kaming babalik sa aming tahanan. At mag-uumpisa na ulit ang ating New Year. Bagong taon, bagong diskarte. Sana all may bagong diskarte, no? Tingnan natin. Ano nga bang ulam namin? Hindi namin pinakita sa inyo. Kumain na ako, guys. Konti lang yung aking kain. And then, kanin. Pero nagtsaa po ako ng galing sa Uganda, Africa na tsaa. Yung mixed spice. Ang sarap. Si JB. Then, eto po yung aming ulam. Isda na. Siya. Ano isda daw to? Ano yan siya? Danggit? Parang danggit. Or kitang, ganyan. Basta Ayan. itim yung skin niya. At saka malambot ang Itim yung skin niya. Hindi, yung laman niya masyadong guys, mabusukin ko lang yung Paano siya, busok. Len? Yung parang sobrang tigas ng laman niya. Hindi siya katulad ng ibang isda na very soft and fleshy. Didira. Ayan. Kain ka na, nak? Nakaw na. Ha? Kain ka na? Tulog pa man sila. Ano yung ilong ko, guys? Barado yung ilong ko. Kagabi hindi dapat kami matulog dito kay Madam Ten Gibbs, pero may nag-imbita kasi sa amin na artista.
May nag-imbita sa amin na bahay artista. Hindi namin mahindian. Kaya minsan lang talaga mag-invite. Siyempre, apaka-special. It was our honor to be at their area. So talagang nag-enjoy yung mga bata kasi in-invite yung mga bata and then in-invite din kami. It's a very good thing, no, when people don't really host event and parties, and when they do, they think of you. They invite you. They give you that honor ba. Ang ganda, ang galing na grasya no kasi imagine, hindi sila masyado nag-host, hindi sila masyado nag-i-invite, tapos bigla silang nag-host, bigla silang nag-invite, and you are one of them. I mean, it's a blessing. It's a blessing to have that kind of relationship and to have that kind of appreciation from other people. Ako din guys, by the way, kung gaano kagrabe si Madam Ten Gives mag-host, ako naman, ganun ako kalimit mag-host. I treat my house as the only space I have for me and my children na kami lang. I do host but very, very intimate and very rare. And if I do, piling-pili lang yung mga tao na hino-host ko talaga. I don't invite people in my house. Alam niya ng mga kapatid ko. And even kapag instructionan ko sila na wag ibigay yung address. If kailangan magkita, importante, ask lang kayo permission, pwede nyo puntahan. Ganun yung ginagawa ko. And natawa nga ako kasi papunta kami ng event kagabi guys. Itong aking kotse na orange, itong orange na kita yung gamit ko lagi. Ito yung kauna-unahang kotse na nakuha ko sa pangalan ko for 33 years of my life. Yung mga kapatid ko nagkaroon na sila ng kotse earlier on, 5 years ago. Si Madam Ten Gives nagkaroon na ng kotse 10 years ago. Si Madam Ten Gives nagsimula lang siya guys sa motorsiklo, isang single lang. Ang ganda ng story ni Madam Ten Gives ha. Sobrang ganda ng story ni Madam Ten Gives kasi nakwento niya sa amin yan. And I will never change my mind about Madam Ten Gives, about Madam Sheena, about Madam Tets, about Madam Bibi. The way I am at awe and I admire and I adore their own sacrifices, their own stories. Gaano kaliit, gaano kalaki. Lahat kasi ng mga kapatid ko from scratch. So talagang grabe yung respeto ko sa kanila. And I know kung ano yung nabibilan nila sa buhay nila ngayon, hindi sila natulog para doon. Pinaghirapan nila. Kaya ako proud na proud sa kanila. Ngayon, nung nakuha ko yung sasakyan ko na yan, masaya ang mga kapatid ko sa akin kasi syempre, first time, sino ba mag-aakala na makakakuha ako ng sariling sasakyan? Oo, yes, binabayaran natin sa bangko, pero hindi ba basta-basta makakuha ng sasakyan, guys? And during that time, buntis ako, kakapanganak ko pa lang, maliliit pa yung mga bata, kailangan mag-aral, ganito, ganyan. Tapos ngayon yung weather, iba na. Ngayon, kagabi, ang calculation ko sa utak ko, okay na yung size ng Nissan Kicks para sa amin. Hindi ko na-calculate na mabilis lumaki yung mga bata. Minsan gusto ko na mag-out of town kami kahit sa dagat, may mga gamit kami. Guys, ang shikip. Sobrang shikip. So kagabi nagkasigawan na sila sa loob ng kotse kasi Chico nagalit na kay wala na palang space yung puwet niya, guys. Check ko lang kung nag-record ako. Wala na palang space yung puwet niya. So napiko na siya, guys, no, kay nagaganon na siya sa may upuan. Tapos nahulog naman yung puwet niya, guys. Kaya syempre si Kuya Kahil, yung kapatid ko nandyan, si Bunny nandyan, si Calvin nandyan, si Mayumi nandyan, si Mama nandyan. Syempre nasa akin lahat pag nagalabas kami. Tapos wala naman siyang maupuan, guys. Tapos gusto niya mag-upo ng wala namang space. So nang sigaw siya, "This is my car, baya! This is my car!" Parang maiyak-iyak siya, guys. Sabi, "This is my car, baya! Give me a seat properly! Properly, I cannot sit! This is my car, baya!" Gumaganon. Sabi ko, Chico, hilas-hilas ka bandong. Huwag ka mahilas dong, may makarinig sa'yo dong. Akala pa lang anong sabihin dong, sabi ko sa kanya. Pero they are kids. So naisip ko, Lord, bakit parang ang sikip-sikip. Sabi ko, parang kahit ako guys, kasi yung bag ko, wala nang lagayan, yung tubig ko, hindi, sabi ko, parang na-miscalculate ko man. So ngayong araw, naisip ko, sabi ko kay Madam Ten Gives, sabi ko, tulungan mo ako gang i-post, itong kay, habang maaga pa ba, kasi itong sasakyan guys, talagang minahal ko talaga yan ng bongga, no? Electric power yan, at saka, tipid talaga yan sa gasolina. Imagine, nagbiyahe kami papuntang Bukidnon ni Boss Jean dati from General Santos City to Bukidnon, and then nakauwi kami. Ang nagastos ko lang sa gasolina niyan 2,500 pesos lang papunta ng Bukidnon at pabalik. Ganun lang yung nagasto ko talaga, lalo na sa mga long drive. Pumunta din kami ng Surigao, dun sa may Enchanted River. Dala ko din yung Nissan Kicks na yan. Last year yun. Nagastos ko lang din sa gasolina, nasa 2,500 to 3,000 pesos lang din, balikan na.
Imagine. Kasi kung isang sasakyan, yung van namin dati, grabe yun guys. Grabe ang gasolina nun talaga. Tsaka yung mga pick up ni Ma'am Shin. Pero itong Nissan Kicks, napakatipid sa gasolina. Napakagaan niyang dalhin. Napakasarap niyang ipagmaneho. So, e-power siya, hybrid. Pero hindi siya ginagamitan ng kuryente para mag-charge. Ang nag-charge dun sa battery ay mismo yung gasolina na nilalagay mo. So, ang ginagamit talaga ng sasakyan para tumakbo ng Nissan e-Power Hybrid Nissan Kicks 2024, ang ginagamit niya talaga para tumakbo ay yung battery. Okay? Tapos pag nagpagasolina ka, yung gasolina yung nagcha-charge sa battery, ganun siya. If you want to learn more, you can actually read about it, no? But it is tatlo yung makaupo sa likod, isa sa front seat ng driver, bali 5 lahat. Pero may mga anak kasi ako guys, kaya yun, meron naman siyang space sa likod. So, I would say maybe perfect to kapag meron kayong 2 anak, tapos 2 kayong mag-asawa, 2 kayong mag-asawa, pwede din solo ka lang, single, pwede kayong mag-jowa. Perfect na perfect. Kung 3 kayo, mas lalong mas perfect. Napakatipid sa gasolina kung gasolina yung concern nyo katulad sa akin. Kasi ako talaga, binili ko talaga yung Nissan Kicks na yan dahil sa gasolina. Sobrang nabigatan na ako sa gasolina and I wanted to focus on the solution. Kaya sabi ko, I would like to get something na hindi ako mabibigatan sa fuel ng fuel. Kasi I wanted to move. I wanted to take my kids out na hindi ako nag-aalala na ano ba yan, 1,000 na naman yung gasolina dyan lang sa malapit, ganon. So, etong aking Nissan Kicks, ano siya guys, updated maintenance siya under Nissan Company talaga. Kaka-maintenance lang namin 2 weeks ago. Yata kami nagpa-maintain, walang problema, walang daan, hindi nubaan ng kahit na anong sira. 32,000 yung kanyang takbo. Ilagay ko yung details guys dito sa video na to. Nakatakbo na siya ng 32,000 for almost 2 years na. Nabayaran ko na siya sa bangko ng 18 months. To BDO na bank. Ano pa ba? I think yan lang no, naka-leather seat siya kasi ito yung version ng Nissan Kicks na leather yung kanyang seats. Dalawa kasi yan. Yung isang version nila, cloth yung seats. Pero ito, naka-leather na siya. So, if you are interested, you guys, please hit me up in this contact number or Facebook or whatever. Ito yung aking account din sa Facebook. And, ang location natin, General Santos City. Ayan. Kasi yung nakabili actually ng van namin, guys, no, is avid follower din ng kwento ng aking buhay ng mga taga Cagayan. Sila din yung nakabili ng aming van last time. So, baka sa inyo dyan, meron taga Jensan or Davao or malapit na gustong mag-assume nitong aking Nissan Kicks. Reason for selling, gusto ko pong mag-upgrade sa mas malaking space kasi lumalaki na yung mga bata. And yeah, that's all. Yun lang yung pinakarason ko talaga. Kung may mag-assume, okay. Kung walang mag-assume, okay lang din naman. Hindi naman siya life and death. It's just something na nagkamali ako sa size talaga kasi nga growing na yung mga bata. Sana nag 7-seaters na lang ako agad. Ayun. Kasi hinulaan ako sa Sikihor, mag-aanak pa daw ako ng 3, 2 or 3. Bayan. Dahil sa hula. But anyway, I guess that's about it guys, no? Yung gusto kong i-chika sa inyo ngayon. Pero bago ako magbabay sa inyo, pakita ko muna sa inyo ang punong mangga. Naubos na yung bunga. Ayan, merong isa dito. Ayan, no? Ang dami pa, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, marami pa palang bunga. Hindi kasi basta-basta pinapakuha yan. Dapat dapat malakas ka sa pamilya namin bago ka makakuha ng mangga. Malakas sa pamilya namin. Hindi kasi si Madam Ten Gibbs ay very sensitive dyan sa puno ng mangga. Talagang kada bunga niyan, nagre-reminisce siya. Bigay kasi ni Achi yan sa kanya. So, like katulad ng sinabi ko sa inyo si Madam Ten Gibbs at Boss Jerry, nagsimula lang sa isang motor. Yung parang ganun na motor. Ngayon, tinan nyo, 1, 2, 3, 4. Uy, gusto ko imaneho to. Marunong kaya ako nito. Baka mamuumu ako. Gusto ko to kung ganito. Kaso baka mamuumu ako guys. Parang ang taas. Parang hindi ko maabot. Ala, chocolate yan. Ala, bakit may chocolate dito? Oh. Ano yan? 25 pesos each. Parin ko dito. Ay, ansan ni ay? Na-expire ne? Expired? Expired? Expired na daw. Magsakit ang tiyan pag kinain. Pag nagkalibanga ko, bantay lang ka ha. Expired? Dito sa may mga motor. Ay, display na. Dito nagikan sa bazaar. Ay, sa bazaar. Oh.
Taro nga ba? Oo na. Daan daw. 25 so Philippine niya di ay ni. Isa na utang. Expired na sis. Expired na nung 2025 pa. Dali oy. Sabi niyo magtakas tayo sa mga bata. December expired na sis. Akin na yan habang ilang buwan pa lang expired. O sa mga... Ngayon ka pa ba? Minsan lang tayo makatikim ng Ferrero Rocher. Ang sama ng ugali ng kapatid ko, gisabihan ako patay gutom. So hindi na ako masaktan pag ginasabihan niya ako patay gutom. Kaya mga kapatid ko, grabe man to sa akin. Panis na. JB. Sayang, uy, alam niyo, hindi ako makabili talaga ng Ferrero Rocher. Makabili ako ngayon, pero depende. Kunyari si mama, naglambing, gusto ng chocolate, ganyan. Pero yung para sa sarili ko, bahala. Uy, hindi man din ako pala kain ng chocolate. Yan. Pwede mo to ilagay sa taas ng mango float. Di ba yan ang gigawa ni Taniflix? Naikuha kang bulb sa... Alright guys, nakain muna tayong chocolate. Inspire na talaga siya guys. Ang pangit ng lasa. Hindi na siya crispy. Tapos parang mayroon na siyang konting amoy at lasa. Minsan lang makakain chocolate, expire pa. See you guys. Naglipit na si Madam 10 Gibbs oh.